Niwala po kami doon sa sinabi ng Prime Minister ng Singapore. Bakit ba ang Pilipinas ay nais magkaroon ng gulo sa panig ng niya at ng China samantalang sa kanyang teritoryo ang mangyayari ang labanan? Ang tanong is, kapag linusob or umatake ang China dyan sa South China Sea, sasaklolo ba ang United States ang ayon sa MDT? Sabi niya, that's hypothetical. I will not answer that. Pero niniwala po kami doon sa sinabi ng Prime Minister ng Singapore. Bakit ba ang Pilipinas ay nais magkaroon ng gulo sa panig ng niya at ng China samantalang sa kanyang teritoryo ang mangyayari ang labanan? So talagang nabubuang po ang ating mga karatig bansa kung bakit war freak si PBBM at ang kanyang mga advisors samantalang nakasaad naman sa international law na lahat ng gusot dapat pag-usapan at humanap ng lunas sa mga mapapayapang paraan. Pero gangho po sila, si PBBM and their advisors, dahil sa kanilang paniwala na bagamat wala tayong lakas para matalo ang Amerika, yung pangako ni Biden na ironclad yung kanilang pangako na poprotektahan nila ang Pilipinas. Ironclad nga ba? Anong ibig sabihin yan? Well, dun sa aking pinuntahang forum po, may isang artikulo si Ado Paglinawan. At lumalabas po na na-declassify ng Estados Unidos ang isang memorandum na pinabdala ni Henry Kissinger sa US Embassy sa Manila at doon sa commander ng mga American troops dito sa Pacific region. At ang sabi niya, ang topic niya doon is, ang MDT ba ay magiging applicable kapag sumiklab ang labanan sa Spratlys Islands? Unang-una, sino ba si Henry Kissinger? Si Henry Kissinger po ay dating National Security Advisor at Secretary of State or Secretary of Foreign Affairs sa panahon ni President Nixon at ni President Gerald Ford. Kinikilala po siya dahil siya po ang arkitekto ng pagbubukas ng diplomatic relations sa panig ng China at ng Amerika. Nung una, ang Amerika ayaw talagang kilalanin ang One China policy na tinatawag dahil meron silang interes sa Taiwan. Pero nanaig po ang interes ng mga Amerikano at naging malinaw na dapat magkaroon ng access ang mga Amerikano sa merkado ng mahigit na 1 bilyong tao na China at nanaig nga yung ganyang interes at nagkaroon ng One China policy kung saan kinilala ng United States ang mga Amerikano na iisa lang ang China at yan yung People's Republic of China. Ito po yung nangyari ng 1972. Sumunod po ang ating dating presidente na si Marcos Sr. Bagamat ang naging pagsisimula talaga ng diplomatic relations between the Philippines and China hindi nangyari until 1979. Mula noong 1972, nagkaroon lang sila na parang representative office sa Beijing at saka sa Washington, D.C. Ako po, nung ako ay nag-aaral sa college sa University of Michigan, nagkaroon po ako ng mabuting palad na naging teacher ko po yung kauna-unahang ambassador ng Amerika sa China. At ito po si Professor Liberthal. Ngayon po yung Center for Asian Studies, South and Southeast Asian Studies ng University of Michigan ay pinangalan na sa kanya bilang Liberthal Center for Asian Studies. Kaya naman po, medyo malaki talagang interest ko pagdating sa Chinese studies at lalong-lalo na doon sa diplomatic relations ng China. So, anong sabi doon sa na-declassify na documents na pinadala ni Henry Kissinger? Ang sabi niya, ang Mutual Defense Treaty na nangako ang Amerika na sasakluluhan tayo in case of an armed attack ay pwede lang matrigger kapag una-una nagkaroon ng atake sa metropolitan territory ng Pilipinas. Pangalawa, kapag nagkaroon ng pag-atake doon sa mga lugar na, ito po, territories in Pacific under jurisdiction of either party. Ibig sabihin, yung mga lugar sa Pacific na nasa jurisdiction ng Pilipinas or ng Amerika pero hindi po nasa ilalim ng soberenya ng Pilipinas o ng Estados Unidos. At pangatlo, in case of an armed attack on armed forces, public vessel, and aircraft of either party. So kapag inatake po yung armed forces, public vessel, and aircraft of either parties. Now, ang sabi niya, hindi raw po pwedeng matrigger ang MDT kapag pumutok ang labanan sa Spratlys under either of these three circumstances. Bakit?
Ang sabi ni Henry Kissinger, malinaw. Yung unang circumstance, metropolitan territory of either party or on island territories in Pacific under jurisdiction of either party. Ang problema, ang Spratlys Island ay disputed. So hindi pa siya malinaw na teritoryo ng Pilipinas. Sinasabi lang natin na teritoryo natin yan, pero sinasabi rin ng China na teritoryo nila yan. Kaya ang sabi ni Henry Kissinger, hindi magiging applicable ang MDT sa Spratlys kasi ang posisyon ng Amerika ay undetermined kung sino talaga ang may titulo sa mga islang yan. Now, ito'y matagal na sinabi ni Henry Kissinger. No? Ang date ng kanyang memorandum ay June 9, 1975. Pero, alam niyo ba na nung ako'y nag-aaral sa London naman, nung aking Masters of Law, 1996, lumabas yung desisyon ng arbitration sa panig ng Eritrea at Yemen na pareho ang issue dun sa Spratlys Island. Yung mga isla na nasa Red Sea na inoccupy ng Italy, nakakampi ng Germany during World War II at nung natalo ang Italy at ang Germany ay inabandon ng Italy na hindi sinasabi kung kanino in favor yung mga titulong, yung mga islang yan. Ganyan din po nangyari sa mga Hapon. No? Sila yung occupy ng yung mga isla na pinag-aangkingan natin ngayon, pinaglalabanan sa South China Sea, pero hindi na sinabi kung kanino nila binibigay. Ang sabi ng tribunal, kapag ganyan ang nangyari, indeterminate yung title or yung ownership ng mga islang yan. At even before this, Eritrea versus Yemen, itong si Henry Kissinger was already of the view na indeterminate talaga kung sino o merong soberenya o titulo dyan sa mga pinag-aawang mga isla. So ang tanong ngayon, paano yung pangatlo? Attack on armed forces, public vessel, and aircraft of either party in the Pacific. So paano kung yung ating base sa Calayan Island ay inatake ng China at sa pinatan tayong pinatanggal? Yan naman ang nangyari sa Scarborough Shoal, yan ang nangyari sa Mischief Reef. Yan ba yung dahilan para sumaklolo ang mga Amerikano? Ang sabi ni Henry Kissinger, hindi. Kasi unang-una nga, hindi pa malinaw kung sino may title. Ang posisyon ng Amerika ay indeterminate pa kung sino may titulo dyan. So yung pag-atake sa Spratlys, sa Scarborough, at saka sa Mischief Reef, doon sa Kalayaan, talagang pag nangyari yan, hindi pa rin daw applicable ang MDT. Kasi hindi naman yan established territory ng Pilipinas. At ang sabi pa ni Henry Kissinger, yung linya nga na sinabi rin ng mga Amerikano nung sumaklolo sa Pinoy para sa nung nagkaroon ng standoff sa Scarborough Shoal ay hindi naghihimasok ang Amerika sa agawan ng teritoryo. Paano ngayon yung pag-atake sa vessel and aircraft of either party in the Pacific? Well, ang problema po dyan is, yun nga, ang Sierra Madre hindi na umaandar. So unang-una, ang aking observasyon, hindi na siya pwede maging vessel. Kasi ang definition ng vessel sa Admiralty, sa Maritime Law, ay yung meron siyang kapasidad na umandar on its own. Ito po talaga ay derelict. No? So ito po talaga ay hindi na umaandar. So hindi siya vessel talaga. No? By fiction na inimbento ng Pilipino na vessel daw yan, pero tignan nyo naman ang itsura. Dahil yan ay kasadsad na at hindi nakakayang umandar on its own, hindi na siya vessel. Pero assuming na pwede ba siyang umandar, yan ba ay sakop? Ang sabi ni Henry Kissinger, ang sabi ni Henry Kissinger, mag-a-apply lang yan kung yung vessel ay nasa high seas. Pero alam naman natin, dahil inaangkin nga natin ang karagatan ng Ayungin as kabahagi ng ating exclusive economic zone, technically, hindi siya high seas. So ang sabi nga ni Henry Kissinger, abay dahil inaangkin nga yan ng China at ng Pilipinas sa kabahagi ng kanilang soberenya, so hindi yan mag-a-apply dahil hindi yan high seas. Yan po ay sang-ayon mismo kay Henry Kissinger. Fast forward naman tayo kay Hillary Clinton. Tinanong din siya nung siya ay naging Secretary of State ni President Barack Obama. Ano ba ang MDT ba? Ang MDT ba ay pwedeng ma-invoke pag nagkaroon nga ng gulo dito sa South China Sea? Well, sabi ni Clinton, inulit niya, quote, "We don't as the United States take a position on competing sovereignty claims over land features." Ang sabi niya, yung issue ng karagatan dapat marisolba sang-ayon sa UNCLOS. Pero kung ang issue ay tungkol sa pinag-aagawang mga isla, then general international law will apply. Kinakailangan yan either magkaroon ng court decision or
or kinakailangan magkaroon ng kasunduan sa mga partido. Pero hindi sila maghihimasok sa mga pinag-aagawang isla. Pero nung pinresya ng isang ABS-CBN correspondent na si Rodney Jaleco, paano naman yung practice mismo? Yan talagang nasa isip ng mga Pilipino. Ito ang sagot ni Hillary Clinton na parang sagot din ni Biden. No? The United States honors our mutual defense treaty and our strategic alliance from the Philippines. I am not going to discuss hypothetical events. Kasi nga, ang tanong is, kapag linusob or umatake ang China dyan sa South China Sea, sasakloro ba ang United States ang ayon sa MDT? Sabi niya, that's hypothetical. I will not answer that. Pero, bagamat siya'y mailap, ang sabi niya, ito, but I want to underscore our commitment to the defense of the Philippines. Palusot in other words.